Magandang araw po mga kababayan. Ngayon po natin mababalikan yung ating paksa tungkol sa mamang sumuporta kay Buloy na sinasabi na siya ay isang makabayan. Maraming nangihinayang na ating mga kababayan kung bakit siya ang ibinoto ng halalan ng mga senador. Itong si Robin Padilla, lagi na lang sumisemplang sa Senado. Ilang beses na nagkalat. Ngunit ngayon ito, sumemplang na naman. Alam niyo po ba, nagpahayag siya nung una pa lamang nung hearing ni Kibuloy sa Senado. Aba, hindi ako makakapayag. Kasi Kibuloy ay maano sa iskandalo sapagkat kami nagkasama niya sa paglaban sa mga terorista. Yun po ang kanyang sinabi. Hindi po daw siya papayag na masangkot sa iskandalo ang isang taong alam niyang napakabuti. Yun po ang pinakamabigat na ginawa niyang kamalian. At sinabi pa po niya, siya ay nagpapirma ng mga kasamahan niyang senador upang hindi matuloy ang pag-issue ng Senado ng contempt order kay Kibuloy. Mabuti na lamang po ang isang senador binawi yung kanyang pirma. Hindi ko naman po sana tutulig sa ito si Robin Padilla dahil ako pinaawa. Pagkatapos ng kanyang mga pahayag, siya po in-interview. Kalunos-lunos po ang kanyang itsura. Nagtatakip po ng mukha habang ini-interview at hindi halos makasagot sa mga interview sa kanya. Dahil makikita ang kasinungalingang pinagsasabi niya. Ngunit, pagkatapos po nun, nakapanood pa po ako ng isang video. Siya na sa stage kasama si Kibuloy, ang mag-amang Duterte, at siya. At nananawagan po siya sa mga taong bayan na wala po daw iwanan. Huwag po daw iwanan, hindi po daw dapat nilang iwanan si Kibuloy sa laban na iyon. Pati yung ating mga kababayan ay kanyang pinapahamak sa maling landas. Itong mga ibang pang sumusuporta na mga senador at mga dating opisyal kay Kibuloy ay nagpapatanga na rin. Parang mga membro niya. Napaniwala sila na si Kibuloy ay anak ng Diyos. At siguro umaasa silang mabibigyan sila ng mga ginto nito na pag-aari ng Amerika ay kanya. 40 metric tons na ginto. Pati ito si Robin Padilla. Baka napangakuan ni Kibuloy na sayo na ang ginto ng Amerika. Dami kong ginto. Buong mundo ay akin. Mga nabaliw na rin itong mga sumuporta kay Kibuloy. Dahil kung hindi sila nautot na baliw nito,
Katulad ng mga membro nito. Di sana hindi nila sinuportahan ng isang taong nagsasabi ng puro kabaliwan. Kung hindi kayo naniniwala sa kanyang sinasabi, hindi niyo siya susuportahan. Senador Villar, in-interview. Matagal ko nang kakilala siya. I know this person. Kita mong kalokohan nito ni Senador Villar. Senador Villar ay nakalimutan na siya ay galing lamang sa isang mahirap na pamilya na ngayon siya ay nagkakamal ng katakot-takot na salapi. Hindi niya na maintindihan kung ano ang kanyang pinaglalaban, kung ano ang mahalaga sa kanya. Puro na lang pera. Katulad na rin siya ng iba. Ang magamang Duterte naman, mga nakaraang taon, kami po'y sumuporta sa kanya at sa kanyang anak. Kami po'y nagpakahirap na akala namin ay kakandidatong presidente, si Sara Duterte. Ang aming pong suporte na sa kanya. Subalit sa ngayong pinakita nilang mag-ama na sila'y naniniwala sa mga pinagsasabi ni Kibuloy, lumalabas na ang kanilang pag-iisip ay may konting kahinaan din. Kalain mong suportahan mo ang isang taong nagsasabi na siya anak ng Diyos at ang mga kaluluwa ng tao ay sa kanya magdadaan at ang buong mundo'y kanya. Parang paniwalaan mo itong mga pahayag na to. Aba, napakakitid na yung pag-iisip. At hindi lamang iyon. Kayong mga sumuporta kay Kibuloy, hindi kayong mga makabayan sapagkat isang tao lamang ang inyong sinusuportahan, lalo na itong si Robin Padilla. Maraming nangihinayang sa kanilang mga binoto, pagboto, din sa taong ito. Ako na kahit ni isang pelikula nito ni Robin Padilla hindi ko pinanood. Puro kayabangan na naman ang ginagawa nito eh. Ang paglalakad niya na nakatikwas sa mga paa, nakaparang sakang at parang kulani sa kilikili. Nakuha lamang niya to kay Eddie Garcia. Sapagkat nung mapanood ko to, unang-una extra to sa isang pelikula ni Eddie Garcia. Hindi po siya ganyang kumilos at hindi siya ganong umasta. Ginaya lamang niya si Eddie Garcia. At maraming umidulo sa kanyang mga kabataan na nasira ang buhay. Isa na dito ang in-interview ni Jessica Soho o Karen Davila. Hindi ko matandaan. Nasayang lang po ang salapi, ang pera ng mga magulang sa pagpapaaral sa batang ito. Walang ginawa kundi bilhin ang lahat. Mga poster, jacket, ginagayang pilit si Robin Padilla. Nung makulong si Robin Padilla sa munti, ito'y nagpakulong itong batang ito. Sinira nito ang kanyang pag-aaral sapagkat idolong-idolo niya si Robin Padilla. Angas na angas. Pinagmalaki pa niya, hindi siya nakatapos ng pag-aaral dahil sa pag-idolo niya sa kanyang idol. Yabang na yabang pa itong batang ito. Kaya wala pong magandang idinulot ang imahe nito ni Robin Padilla. Maraming sumusuporta kay Robin Padilla pagkat maganda ang pagiging buhay ng isang irresponsableng tao. Ang mga ganong kilos ay mga
para lamang sa mga irresponsable. Dahil wala kang iintindihin. Hindi mo intindihin yung pag-aaral, puro kalokohan, inubos ang pera ng mga magulang, paulit-ulit ng mag-i-enroll. Ganun po nangyari doon sa umiidolo kay Robin Padilla. Masarap ang buhay ko. Magbibisyo, maninigarilyo, iinom. Kaya iniidolo nila. Maraming umiidolo kay Robin Padilla. Walang iidolo kay Robin Padilla kung ikaw'y talagang bidang-bida. Hindi yung ganong itsura. Sa ngayon po, ang nangyari na naman po ay nagpahayag na naman po siya ng pagsuporta kay Kibuloy. Kaya napilitan na po akong siya po, marami na po nagsasabing mga katulad po nating mga vlogger, mga commentator, na siya'y mag-resign na sa Senado. Sapagkat magkakalat lang po talaga sa bawat pangyayari. Kung siya po yung nag-iisip, dapat hindi niya maraming bagay siyang hindi pinagkagagawa. Ewan ko kung bakit niya naisipan mga bagay na to para pakita sa buong sambayanan, sambahayan, sa ating mga kababayan na siya'y makabayan. Hindi po ganoon ang tingin sa kanya ngayon. Hindi po palakihan ng boses. Magandang gabi, bayan. Meron pong isang ganyang kumandidato noong parang ngayon. Naging senador, naging vice-presidente. Pero nung huling niya po, ang nangyari, ngayon, ni barangay captain na ayaw na pong tumakbo. Sapagkat wala naman po siyang pinagagagawa. Na-involve lang ang kanyang pangalan sa pagkatiwali, pagkakorupsyon. Hindi sapat na ikaw'y palakihin mo yung boses at dugtungan mo ng magandang gabi, bayan. Yan ang ginagaya ni Robin Padilla. Magpahaba ng bigote sa Senado. Kala mo isang payaso. Sinusuklay pa. Tapos ganun lang ang gagawin mo. Katawa-tawa ka, kababayan. Nagpapatawa ka lang dyan sa Senado. Kaya kung ako sa'yo, bababa na lang ako. Ito namang iba. May senador pa po akong napunapon dito, si Amy Marcos. Ewan ko kung bakit ito'y naririyan at sumuporta kay Kibuloy. Gusto yata nitong gayahin ang kanyang inang si Imelda Marcos na maging sikat. Ngunit lumalabas pa rin po ang mga bagay-bagay na hindi nararapat. Dito po sa ating programa at sa ating Muntin Channel, isa lamang po ang ating pinakikita, ang pagiging makabayan. Wala po tayong pinapanigan kung sino po man. Kung ikaw ay naglilingkod sa bayan, ikaw ay aming papupurihan. Ngunit,
kung ikaw naman makakasira sa bayan. Ang programa at ang munting channel na to ang iyong mga kalaban. Kaya mga kababayan ko, sana po'y ating pong pagtuunan ng pansin ang mga nangyayari po sa ating bayan. So, habang tumatagal po, parang lalong nagiging sama sa limuot po ang takbo ng ating Senado. Ang mga dating namumuno ay lumalabas ang kulay na parang sadyang ang mga ay puro pagkakapirahan lang po ang inaatupag. Mangilang-ngilan lang po ang naglilingkod sa ating bayan dapat. Nakakalungkot po sabihin ng ating bayan po yung walang pagbabago. Kaya, paano tayo aasenso? Kung ang mga namumuno walang alam kundi paano paumbukin ang kanilang mga bulsa at kung paano magkakapera. Kailan pa po tayo makakatagpo ng isang taong talagang magsisilbi sa ating bayan? Upang tayo naman po, ang mga susunod na henerasyon natin magiging maginhawa. At tas noong sasabihin na talagang siya'y Pilipino, pagkat ang kanyang bansa ay nabuhay na isang marangal at pinamumunuan ng magigiting na pinuno. Hanggang dito na naman po muli ang ating vlog. Sana po'y maganda na naman ang ating pakiramdam bukas upang tayo makapagpatuloy sa ating pagtalakay. At mayroon pa po tayong babalikan na paksa na hindi natapos ng mga nakaraang araw dahil sa sama po ng ating pakiramdam. Maraming salamat po. Sana'y suportahan niyo po itong aking maliit na channel upang sa ganon ay makatulong tayo sa ating mga kababayan. Muli, maraming salamat po.